Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Life in Jesus Christian Ministry. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, ang ito ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang puso. Salamat po sa araw na ito na kami ay pinag-isa mo para sa pamilya ito, Panginoon. Salamat po na marami sa kalakasan na binibigay mo sa amin, Lord God. Sa patuloy na biyaya sa amin sa araw-araw, Panginoon. For your protection, O Lord. Salamat po na marami. O Lord God, we thank you also for the gift of life. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ko yun, Lord God, na kami ay naririto magkakaisa upang ikaw ay maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. O Lord, ihanda mo po kami sa araw na ito. Patuloy na linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. At bigyan mo po kami ng pangunawa, O Lord God. Maging handa kami na tanggapin ang iyong salita at mapagbulay-bulayan namin ito, Panginoon. Ang iyong mga banal na salita na siyang kalakasan namin, siyang nagpapatatag sa aming pananampalataya at upang kaming lahat ay maging matagumpay sa buhay na ito, Lord. Sa buhay na may pagsubok, sa hirap o ginhawa, Panginoon. Salamat po sa pag-asa na binibigay mo sa bawat isa sa amin. At gayon din sa kalakasan, sa kagalingan ng aming mga sakit, O Lord. Kung ano man yung mga nararanasan ng bawat isa, na pagkabigo, sakit, kalungkutan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang himala namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo kami umahawak at patatagin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya, O Lord God. O Lord, hinihiling ko po sa araw na ito na pagtubahin mo po ang bawat isa. Basbasan mo po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang tatayo sa harapang ito, Panginoon. Ang magbibigay ng mensahe, Panginoon, patuloy mo siyang patatagin at gamitin. Gayun din, Panginoon, ang mangunguna sa praise and worship, O Lord, na sila ay pususin mo po, Panginoon, na ang bawat awitin na yun ay magsisilbing kalakasan at ikaw ang aming luluwalhatian. Ikaw ang aming pupurihin, O Lord, at sasambahin. Gayun din, Lord, ang mangunguna sa tithes and offerings. At ganoon din sa bawat isa na naririto, Panginoon, pususin mo po ng iyong banal na presensya ang bawat isa na patuloy kaming lalakad ayon sa iyong katwiran, O Lord. Ikaw ang aming pupurihin, Panginoon, at sasambahin sa aming buong buhay, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na binibigay mo sa bawat isa, O Lord God. Salamat po ng marami at inihiling po namin na ikaw ang manguna sa amin hanggang sa matapos ang gawain ito. Maraming salamat po, O Lord. Sa iyo ang lahat ng paburit pasasalamat. Itinataas ka po namin sa araw na ito, O Lord. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon po, ating pupurihin ang ating Panginoon.
have your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. To love you, I will live. To bring you praise, I will live. A child in awe of you. Wonderful universe to be. You are the whisper in my heart and speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God alone. You alone are worthy, Lord. Carry all I am. My soul will bless your name. You alone are God alone. You alone are worthy, Lord. Carry all I am. My soul will bless I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. 'Cause I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Sing you alone. You alone are God alone. You alone are worthy, Lord. Every all I
God is good. All the time. Amen. At tulad yan ang inawit natin, isang araw tayo ay haharap din sa ating Panginoon. At isang nakakalungkot na balita para sa ating lahat na ating kapatid na si Brother Eric ay nahimlay na. At sa iba ay biglaan. Ang sabi ng iba ay maigsit daw ang buhay ni Eric. Pero ang totoo naman, sabi nga ng salita ng Diyos, ang buhay talaga ay maigsit. Depende kung anong sukatan na lang natin. Diba? Minsan sukatan kasi natin pag 80 years old, mahaba yan. Pag 90, 100, mahaba. Pero ang sabi ng Bible, ano man yung sukatan natin, ang buhay ay maigsi lang talaga. Parang naging maigsi. Kung ikukumpara natin sa pagkatapos na buhay na ito, ay may kasunod na buhay at yun ang tunay na mahaba. At nais ko pong ibalita sa inyo para sa kapayapaan ng lahat na si Eric po ay nahimlay o bumalik sa Panginoon nang naglilingkod sa Kanya. Last week po hindi po natin siya nakasama. Akala ko po wala siya dito sa Manila kasi taga-Cavite na siya. Nagulat ako na dito pala siya. Kaso hindi niya na magawang magsimba dahil hindi na maganda po yung pakiramdam niya. At nakaraang Miyerkules ay ginigising siya ng kanyang kapatid para kumain at uminom ng gamot dahil nga nagpa-check up siya ng Monday, hindi maganda yung nararamdaman niya at hindi na siya nagising. So ang sakit po ng ating kapatid ay meron siya thyroidism na matagal na nilalabanan more than 10 years. Hindi niya po nagagamot yun for some reason. At ang naging dahilan ay nagkaroon siya ng heart failure, yun yung complication. Kaya siya hindi na nagising kung siya yung nagising. So mga kapatid, palakpakan natin ng Diyos sa buhay na ipinahiram sa Brother Eric. Malungkot man dahil hindi na natin siya makikita, napaka maligali, masaya, palangiti, at nung couples din tatay yung huling araw na makakasama niya siya. Diba? So grabe din, akawatin mo talaga siya minsan. At hindi natin lubos maisip na yun pala yung dito sa church na ito yung huling beses na makakasama niya siya. Pero salamat sa Diyos dahil ang buhay talaga
hirap lang. Minsan, magtatapo talaga tayo sa mga nararanasan natin sa buhay kasi minsan nakakalimutan natin, akala natin ang buhay ay tayo may-ari. Pero kung babalikan natin ang katotohanan na kanino ba galing ang buhay na ito ay hinihiram lang ng ating Diyos. Kaya, salamat sa Diyos dahil buhay pa tayo at patuloy na pinabayaan ng Diyos ang buhay na meron tayo ngayon. So, kay Eric naman po, ako naniniwala ay bago po siya kasi makakilala sa Panginoon ay napaka-sama niyan. So, totoo lang talaga. Napaka-suwail at sutil na tao talaga kahit sa kanyang pamilya. Pero nung nakilala ang Panginoon, ay nag-iba naman na hindi ka rin makapaniwala sa pagbabago na nangyari sa kanya. So, sa mga kinikwento niya sa akin na kung paano niya minumura yung magulang niya, wala na nga siyang trabaho, nagbabasag yan ng pinggan, talagang pag hindi inaasikaso, although siya ata ang panganay o pangalawa sa panganay, parang gano'n. So siya parang gano'n. Pero nung naging nasa Panginoon na siya, nagbago yung buhay niya. At ngayon ay dami nagmamahal sa kanya. Simula naging Kristiyano siya. Kung naging born again siya, naniniwala ko in-extend na lang ng Panginoon ang buhay niya kasi matagal na siya may sakit. Bago po siya mag-church, madalas na siya na hospital noon at madalas hindi nakakalakad dahil lagi pong bagsak yung potassium niya. At may mga pagkakataon, nagkikwentuhan lang kami, biglang hindi niya na kaya tumayo kasi normal sa kanya na biglang bagsak ang potassium niya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, hindi niya na nararanasan yun. At kung unang nakilala niya siya, luwa ko yung mata niya kasi talagang yung features niya talagang may sakit siya. Pero nung nasa Panginoon na siya, nag-iba talaga yung takbo ng buhay niya. At bilang mga kaibigan niya, mga ka-churchmate, we conclude na ang Panginoon kapag talaga naglingkod ka sa Kanya at kung may takdang panahon ka na pero gusto mo pang mabuhay at maglingkod ay bibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon. Maaari ba niyang pahabain ang buhay mo tulad ng ginawa niya kay King Nebuchadnezzar na nagsisi at sana may takdang panahon na siya na kamatayan pero siya'y nanalangin at dininig naman ng Panginoon. So, ganoon naman ang ating Diyos. Kaya sa kabila ng kalungkutan na minsan hindi natin matanggap bakit biglaan, pero ang buhay talaga ay hirap lang. At dapat ipagpasalamat natin na nakasama natin siya at nakilala natin siya. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay na pinagam niya sa buhay ni Eric. At ang ating pag-uusapan ay patungkol din sa buhay, pero hindi lang patungkol talaga sa buhay. Ito ay patungkol sa ating buhay na namumunga, o buhay na naiaayos o lumalago sa pananampalataya. Kaya kung iisipin natin, ang napag-usapan natin last week patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Doon natin natutunan na kahit anong mangyari, tayo ay iibigin ng Panginoon kung sino man tayo, mamahalin niya tayo. Pero hindi doon nagtatapos ang katotohanan ng Panginoon. Pagkatapos niyang iparana sa atin yung pag-ibig niya, tulad nga na sinabi sa 1 John, matututunan din natin o magbubunga yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At ang mangyayari, una sa lahat, syempre, magbubunga yung pag-ibig ng pag-ibig, di ba? Kung anong tinanim sa'yo ng Diyos, yun din yung aanihin sa'yo ng Panginoon. Kaya naman, tayo mga Kristiyano, minsan, tinatanong tayo mga born again, hindi sa religion, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi sa pag-ibig kayo ng Diyos na ligtas. O paano nga yan? Magpapakasama na lang kayo dahil mahal naman kayo ng Panginoon. Pero hindi yun. Ang sinasabi sa atin, minahal tayo ng Panginoon at naligtas tayo dahil sa pag-ibig niya, pero hindi doon nagtapos yun. Kung anong tinanim niya, siya kaanihin niya din sa atin. At may kasabihan nga tayo, respect begets respect. And love begets love. Life begets life. Ngayon, nagtanim sa atin ang Panginoon ng buhay, aani din siya ng buhay
sa atin. Kaya naman yun ang ating pagbubulay-bulayan. Pagkatapos natin pag-usapan ng pag-ibig ng Diyos, ano naman ang pagkatapos? Diba? Pagkatapos mo malaman na yung sukdulang pagmamahal niya ay umabot sa kamatayan sa cross at muling pagkabuhay, hindi doon nagtatapos ang biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po ba, kapatid? Tabikin mo muna yung katabi mo, mukhang nalulungkot pa sa pagkawalay ng ating kapatid. Sabi mo sa kanya, God bless you. Kami rin talaga sa Tondo ay sobrang nalulungkot din. Kay Eri. So basahin po natin ang ating text ngayong araw. Ang ating title ay The Righteous Are Fruitful and Blessed. Bakit yan ang topic? Dahil pag-uusapan niya natin yung buhay na namumunga, yung paglago ng ating mga pananampalataya. At ang paglago ay nagbumula sa Panginoon. Pusa yan. Kapag itinanim ka ng Panginoon, aasahan ng Diyos, may aanin siya sa iyo. Kaya nga, kung babasahin niyo yung book sa Old Testament, meron itong passage ko di ako nagkamali sa Psalms yun. Ang sabi ng psalmist ay, nagtanim ang Diyos, at nung nagtanim siya, nagbunga nga ito, pero nagbunga siya ng maasim na ubasan. So sa mga nagtatanim sa inyo, kapag di ba nagtanim ka, at nagbunga siya, kaso ang bunga niya ay hindi sa inaasahan mo, anong gagawin mo doon sa bunga? Siyempre, puputulin mo. Diba? Tama ko sa ating, di ba meron tayo nagbibusiness dito ng mga ng prutas. Kapag hindi maganda yung bunga, kailangan mo ayusin. Kailangan mo, hindi ko yung ina-expect ko. Dahil nagtanim ka, dahil may ina-expect ka na mabuti. Nagtanim ka na mabuti, nag-expect ka na mabuti yung kalalabas sa pwede. At ganun din ang Panginoon. Dahil nagtanim siya sa iyo ng pag-ibig, inaasahan niya na aani siya ng pag-ibig mula sa iyo. At ang pag-ibig na ito, yung tinatawag natin mga Christian na lumalago yung pananampalataya natin. You are growing in faith, growing in love with the Lord. Sige po, basahin natin ang text. Sabi sa Genesis 1:28, and God blessed them. Ito kay Eva at Adan ito. Ito yung unang utos sa tao. God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. So, sa ating mga tao, simula pa man noon, nung nilikha na ang tao, nilikha tayo for a purpose. So, hindi na tayo ginawa para gawin yung gusto natin. Ginawa tayo ng Panginoon para gawin yung kalooban niya na makakabuti para sa atin. So, isa sa mga unang sinabi niya ay be fruitful. Pero, kung babasahin niyo sa Tagalog, ang sabi lang doon sa ASME at mabuting balita, humayo kayo at magpakarami. Di ba? Kasi hindi sinasabi sa mga pag-asawa. Pero hindi lang yung magpakarami. Ang bilin sa atin ay be fruitful. So, tayo parang halaman ng Panginoon. Ang inaasahan na sa atin, itataniman kita, ikaw ay lumago, ikaw ay magbunga. Inaasahan niya dahil siya ay mabuting Diyos at siya ay ang ating mabuting Ama, aasahan niya bilang sa ating mga anak ay mga mabubuting bagay din. At pag sinabing fruitful, ito yung sinasabi na paglago ng iyong pagkatao sa mga bagay na mabubuting gawa, yung morality natin, yung pagkaunawa natin sa tama at mali, lumalalim, dumadami. Dati, ang tama lang sa atin, basta nagsisimba ako, okay na yun. Pero kapag tumatagal ka na, hindi ka na lang nagsisimba, parang nawala ako, hindi. Kailangan, hindi lang ako nagsisimba, kailangan ko. Yung natututunan ko, inihahakbang ko, pinapabuhay ko. At iba't ibang bagay pa ng paglago sa ating mga pagkatao. Diba dati sa atin lang, kung lalo na ito, very common. Di pa tayo born again, may hindi tayo magmura, diba? Profanity. May tayo magsalita ng mga curse word. So kapag naging Kristiyano ka na, unti-unti na siyang namawala. At hindi lang doon nagtatapos yung porket hindi ka na nagmumura, hanggang doon na yun. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay mo
ay unti-unting aayusin ng Panginoon. Mula sa pakikitungo sa iyong asawa, sa anak, kaibigan, pamilya. So, all aspect, kasama din dito yung iyong spirituality. Na dati ay gusto mo na nakikinig ng Word of God, nakikinig ng preaching every Sunday, o nanonood sa social media ng mga preaching. Pero habang tumatagal ka, ikaw na mismo, nagbubukas ka na ng Bible. Binabasa mo na ito, nagpe-pray ka, inuunawa mo. So habang tumatagal, lumalago yung iyong spirituality. At gano'n ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kapag nagtanim ka ng puno ng mangga, ng buto ng mangga, ano aanihin mo? Buto ba ng mansanas? Siyempre, ang aanihin mo ay mangga. At dahil sabi nga ng Panginoon, dahil siya ang ating Ama, tinawag niya tayo bilang anak, tinuring natin siyang Ama, ano maasahan sa atin ng Panginoon? Diba? Yung mga katangian din ng ating mabuting Diyos sa atin. At marami na tayong mga paglago na naranasan sa pananampalataya. Amen? So, ayan ang bagay na unang pa lamang ay sinabi na sa atin ng Diyos bilang mga tao. Ang gusto niya sa atin, tayo ay magbunga. O tayo ay lumago. At patuloy na tumibay ang ating pananampalataya habang tumatagal ang panahon. Minsan kasi, habang tumatagal, humihina yung pananampalataya. Kaya naman, habang tumatagal, lumalayo. O habang tumatagal, lalong sumasama. Hindi, ibig sabihin may mali. Pero kapag tama ang pagkatanim, tama ang ugat, at kung kanino ka nakakonekta, ibig sabihin, maayos yung relasyon mo sa Panginoon. So, next po, yan po ang bilin ng Diyos kay Aaron Adan sa ating lolo at lola, at yun din ang bilin din sa iyo ng Panginoon. Ang gusto niya, tayo ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya. Matanong ko lang po, sino po dito ang mahigit 10 taon na bilang mga Christian born again? Taas ang kamay. Diba? Napakabuti ng Panginoon. At sa haba-haba na bilang Kristiyano ay nakikita natin mayroong pang dapat ayusin sa atin sa Lord. Amen? Tama po? At ganun kabuti ang Panginoon. Ang proseso at biyaya niya sa atin ay walang katapusan. Hanggang muling hininga ay pinapalago tayo sa pananampalataya ng ating Diyos. Kaya dapat habang pag-uusapan natin ito ay mawala yung maling idea na basta okay na ako, ganito akong Kristiyano. Hindi po. Dapat patuloy tayong lumalago bilang mga anak ng Diyos. At yung fruitful word na sinabi dyan ay para sa word na Hebrew. At ang sabi ay means to bear fruit, be fruitful, increase or grow, dumami, lumago, lumaki. It is used to describe flourishing of people, land, or nation under divine blessing. So makikita nyo ang ang puno, hindi yan, nakita mo lang na ganyan na yan, nagsimula yan sa isang maliit na buto. Hanggang sa buto na yun ay maging puno at magkaroon ng bunga, at yung mga bunga ay may kanya-kanyang mga buto. At yung mga buto na yun ay maging halaman din kung itatanim. At ganoon ang nangyayari sa ating pananampalataya. Kaya nga ang Christianity lumalago ng lumalago, lumalaganap ng lumalaganap. At hindi lamang sa bilang, halimbawa yung, di ba, minsan sinusukat natin sa member, dami ng member, dati 30, ngayon nagiging 50. Pero hindi doon, nasusukat yan eh. Maging sa ating pagkatao, na nadadagdagan din yung pagiging maka-Diyos. At kung may nakikita ka pa na sa tingin mo ay hindi pa kalulugod sa Panginoon, dapat ang thinking mo dyan, hindi ka manatiling gano'n. Ang dapat kaisipan natin ay hindi, isang araw babaguhin ako ng Panginoon kapag tatalim ko yan. Therefore, I will not stop. I will keep on serving the Lord. At tulad nga ni si Brother Eric, napaka-masigasig maglingkod niyan sa Panginoon. So total, para din naman we can honor God in His life. Alam niyo po, yan nga si Eric. Sabi ng nanay niya sa akin, nung nasa burol, umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, bakit po ganyan? May sakit na nga yan, bakit pumunta pa kasi ng tundo?
Bakit pa pumunta ng para pumunta ng church? Sabi ng nanay niya, umiiyak eh. Kasi tinawagan mo daw siya eh. Umiiyak na ako, gumaling yung luha. Pero syempre, inayaan ko lang, umiiyak si nanay. Hanggang maya sinabi ko na hindi ko po tinatawagin anak niyo. Yung anak niyo po talaga, gusto na po pupunta na sa bahay. Gusto niya naglilingkod sa Panginoon. Yung makikita niyo pupunta po siya dito na kung wala po po niya talaga. Gusto niya lang kayong nakakasama. Kasi nung simula naging Kristiyano siya, nagkaroon ng kabuluhan yung buhay niya. Dati po talaga sa bahay lang yan eh. Talagang doon lang, magmumukmuk, pag walang pagkain, magbabasag ng pinggan, mumurahin mga pamilya niya, susumbatan, kaysa siya may sakit, dapat siya inasikaso. Pero nung naging Kristiyano siya, lumangin siya. Naging naman, sobrang selfless naman. Kahit na masama na yung pakiramdam, pupunta pa ng Maynila at dinamay pa ako. Sabi ko kung ikikremit yan, iwan yung paa. So makita niyo po, bilang tayong mga Kristiyano, talagang lalago yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung kagustuhan natin na palagi maging makabuluhan yung ating mga buhay. At sa iyo, na Kristiyano na, lalo na tayo, syempre tumatagal na, nakakasanayan na lang natin magsimba misa, magbasa ng Bible. Just keep on, di ba? Isang araw, yung pinag-pray natin na halimbawa, kaligtasan ng buong pamilya, isang araw darating din. Basta huwag tayong titigil. Sa mga nagtatanim dito, mga plantito, plantita, alam niyo yan, kung naniniwala ka, nalalago ang halaman na yan, hindi ka titigil, kakabilig dyan, kakalagay ng patagal. Pero kung hindi ka na naniniwala dyan sa halaman na yan, titigil ka na. Hindi mo na diniligan yung wala ka ng pakialam. Kaya tayo, mga Kristiyano, ganun din. Dapat, lagi tayo naniniwala na sa kabila ng mga pagsubok o pinagdadaanan natin, magpatuloy lang tayo dahil isang araw ay magbubunga din yung ating mga panalangin. Marami kayong pinag-pray at ako din. Kaya naman, ganoon talaga, may panahon ang Panginoon. So keep on flourishing. Patuloy natin mamulaklak yung ating mga buhay Kristiyano. Huwag namang pabaliktad. Diba? Dapat habang tumatagal ay lalong nakikita si Kristo sa buhay. Mula dati sa bibig lang, no, hindi ka na nagmumura kasi si Jesus hindi naman magmumura yan. Diba? Hanggang sa hindi na lang pagmumura, hanggang sa buong kung paano siya mag-isip, paano siya ialay yung buhay niya para sa iba. So, yun po yung sinasabi na fruitful. Yung lumago sa ating spiritualidad, sa ating moral, pagkatao, pag-iisip, damdamin, hanggang sa maging maranasan natin yung maximum potential natin. Yung pinaka-malago na klaseng pagkataong inaasahan sa atin ng Diyos. Okay po, next one. Ngayon po sa verse na ito, may sinabi sa mga taong sumusunod, righteous o matuwid. In Psalm 92 verse 12 to 15, ang sabi, uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng mga palma. Yung palma, yun po yung klase ng puno sa Middle East. Yun talaga yung mga matitibay, mga matataas na puno. At tatatag na parang puno ng sendro. Parang sa atin naman, sendro, narayan, talagang napakatibay niyan, na tumutubong sa Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Lumalago at namumunga kahit ngayon nagsabi niya, kahit daw matanda na tayo. Ang kagandahan sa buhay, kahit anong edad natin, laging may room for improvements. Laging merong idea na I can develop, I can grow in this. Kahit tayo ay tumanda na, berde ang mga dahon at nananatiling matatag. Ipinapakita lamang nito na ang Panginoon, ang aking bato ng anungan ay matuwid. Sa Kanya ay walang anumang kalikuan na pagtatagpuan. So, ito po, dito sa passage na ito yung pangako ng Diyos at hindi naman din sa atin talagang nangyayari. Sa mga taong matutuwid, talagang nakakaranas sila ng pagkaunlad sa buhay. Pero minsan,
iba kasi ang definition natin ng success in life, di ba? May iba't ibang pagkaunawa tayo na ito maunlad, ito hindi. Pero, ang sabi sa salita ng Panginoon, tayo daw na mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban niya, tayo ay uunlad sa buhay. So dito pala, inaalis ng Panginoon yung poverty mentality natin, na parang dito na lang, hindi na uunlad yung aking buhay. Hindi naman ito about sa financial lang, no? Kundi sa ating pagkatao. Diba, meron ka, marami kang pera, kaya napakbulok naman yung buhay, diba? Katulad ng mga nababalitaan natin ngayon sa TV, na napakaraming kayamanan, pero bakit gano'n? Yung kanilang mga pagkatao. Talo pa, masakit sabihin, pero parang talo pa ang mga animals or mga hayop. Talaga parang hindi na tao mag-isip. Parang wala ng konsensya. So, pero tayong mga matuwid or righteous, pinangako sa atin ng Panginoon, tayo ay may pangako ng pagpunlad sa buhay. At ang description niya, tulad ng palma. Ang mga palma, talagang very distinct yan sa lugar nila. Talagang special. Talagang maraming nagagawa sa puno na yan at talagang halos makikita mo yan sobrang taas ng mga puno na yan. Tinatanghal ka lang. Nung nababalik na naman tayo kay Eric. Sige. Pero ito naman, nung last bulog namin, what I realized sa kay Eric, sabi ko, kung hindi niya nakilala ang Panginoon, malamang itong bulog na ito, pusugal lang yung malamang walang umiiyak sa kanya. Siguro magulang niya, nanay niya, mga kapatid niya. At kung may iiyak man, mga naaawa lang siguro, at nakikiramay talaga. Pero nung nakita ko po sa guro niya, grabe, ang daming tao umiiyak hindi dahil naawa sila. Dahil gusto pa nilang makasama itong tao na yun. At parang ayaw nila na mawala sa buhay nila. Sige. At sa paningin ng Panginoon, yan din yung katotohanan. Na minsan, masukatan ng buhay nga, di ba? Kala natin sa material o sa mga kaling, which is God's blessing din yun. Huwag naman natin, di ba? Lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Pero, nakakatuwang isipin na kahit sa hamak ka lang na tao, ay pwede yung maging tulad ng puno ng sendro at puno ng palma na kapag tinitingnan mo, talagang nakakaluwalhati sa Panginoon. Kaya nga, ang sarap sa pakiramdam nang nagugulat yung nanay nila Erin, parang dami pa lang nagmamahal sa anak ko na hindi sila makapaniwala. At ikaw kapatid, di ba? Sa bilang buhay Kristiyano, ano ba yung mahalaga kapag dumating tayo sa punto ng buhay natin? Kasi lagi nga natin nababanggit, hindi naman natin madadala yung mga bagay na pinagmamalaki ng mga tao dito sa mundo. Ako, meron ako didiploma, di ko rin naman madadala doon, kahit dalawa pa yun. Kahit anong material na bagay, may pagmamalaki, kahit din ko bilang pastor, hindi naman madadala doon. Wala tayong madadala sa buhay. Pero ang pwede natin dalhin doon yung mga buhay na na-influensyahan natin, na nadala natin sa Panginoon. Yung magsasabi na ito, tinulungan ako na ito para makilala ko ng Panginoon. At sabi ko nga sa church namin, alam nyo, nakakalungkot man, pero dito rin sa LIJ, congratulations sa akin. Kasi nakita ko rin po yung effort nyo kay Eric na kapag nakita nyo siya, yung cheer him up, at ina-encourage sa faith, yung mga effort po din yun. Tunay nga na naagaw natin sa apoy ng impyerno itong tao na yun. Mapapahamak na. Pero dahil sa ating paglilingkod sa isa't isa, kapanatili natin siya na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko sa church, congratulations. May isa tayong nakahatid sa Panginoon. Si Brother Ed. Ito, kapatid, dito sa ating pinag-uusapan na ito, ano ang klase ng papunlad, di ba? Yung ating inaasahan. Well, to God be the glory naman, we cannot deny na ang papunlad, hindi lang naman yan sa mga masasama o mas maraming, di ba nakikita natin na, pero may maraming Kristiyano, katulad nila Manny Pacquiao, di ba?
Sinasabi pa nga nila, simula naging born again yan si Pacquiao, lagi nang talo sa boxing. Pero that's not true. Simula nung naging born again at tunay na Kristiyano sa Pacquiao, again, dahil hindi perfectong tao sa Pacquiao, hindi naman ako. Pero simula naging Kristiyano siya, mas naging makabuluhan yung buhay niya. Hindi na lang siya paycheck to paycheck or pera. At ayun nga yun ang pag-usapan namin kanina sa church na tayo, mga kapatid, sabi nga ni Solomon, kung babasahin niyo yung libro ng Ecclesiastes, sabi ni Solomon, meaningless. Walang kabuluhan ng buhay. Guruin mo, magtatrabaho ka, magninegosyo ka, magpapakahirap ka, tapos at the end, mamamatay ka lang. Ayun sabi ni Solomon. Kaya sabi ni Solomon, ang conclusion niya, walang kabuluhan ng buhay. Pero hindi niya sinasabi yun na, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-business, o huwag ka na magpagal sa buhay. Sinasabi niya lang yun, kung magpapagal ka sa buhay, tiyakin mo na huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Tiyakin mo na habang ikaw ay nagsisikap na magtagumpay, itaguyod ang pamilya, huwag mong kakalimutan yung pinagmulan ng lahat at kung kanino ka magtatapos. Dahil lahat tayo haharap sa Panginoon, matanda, bata, may sakit, malakas. Minsan iniisip natin, ako nakatawa ko ni Lord, pero si Eric di natin alam, siya pala. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil siya ay mabuti sa amin, laging yung biyaya higit pa sa ating inaasahan sa Kanya. So dito, kayo mga kapatid, ito yung paalala sa atin na ikaw may potential ka sa buhay. At yung potential, kakayahan mo, gamitin mo hindi lang para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Para sa ikaluluwa lahat. Dahil yun ang nais niya sa atin. Makita na tayo ay umuunlad, nagtatagumpay, successful, pero hindi nakakalimot sa pinagmulan at kanino tayo magtatapos. Amen? Nakapaka naman natin ang Panginoon. Nagiging siya sa atin. Minsan, ang mga Kristiyano, kaya ako rin nabanggit yan, ang Kristiyano ko, ang hirap lumaban ng patas. Kasi, syempre, pag unbeliever ka, pag di ka Kristiyano, pwede kang hindi magbayad ng tax. Pwede kang mandaya ng tao para magtagumpay, manloko, magsinungaling. Pero tayong mga Kristiyano, lumalaban tayo ng patas. Pero sabi ng Panginoon, maging matuwid ka, kasi kahit na gano'n, patas ka lumaban, tiyak, uunlad ka sa buhay. Pero sabi ko nga sa inyo, anong klaseng pag-unlad ba yan? Huwag lang natin hayaan na ang sukatan ng pag-unlad sa buhay natatapos sa material o financial. Dahil mayroong tunay na pag-unlad sa Panginoon. Next po. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Nakakita po tayo ng puno sa tabi ng sapa. Dito. Ang hirap makakita ng puno sa tabi ng sapa o ilog na tuyot. Tama po ba? Lagi nakikita mo dyan, either sobrang lago niya o patay na talaga. Kasi pag patay na, kahit nasa tabi ng sapa yan, patay na yan. Pero kapag buhay ang puno at laging nasa gilid ng sapa, asahan mo, laging malago yan. Laging yung potential niya ng pamumunga ay marami. At ako kasi hindi ako laking probinsya, pero kayo, ang dali nyo ma-picture out yan. Kaya kapag kami din dumadayo sa mga probinsya, kami mga nasa syudad, nakakakapag, wow, laki ng puno. Mga lumaki sa tondo sa mga laking Pasig. Pero pag napupunta ka, wow, minsan ma-appreciate mo, ganin, ang lago ng puno. Lalo na kapag nandoon sa gilid ng sapahan o ng ilog. At yun ang sinasabi sa atin, kung lagi tayong mananatili sa Diyos.
kung hindi tayo lalayo sa Kanya. Lagi natin sisikapin na sumunod sa araw niya, pinagbubulayan mo to araw at gabi. Very promising sinabi ng Panginoon, no? Hindi nalalanta ang mga dahon. Sino ba namang ayaw ng ganyan? Lahat tayo, di ba gusto natin very constant yung ayos ng pamilya, yung ayos ng relasyon sa isa't isa, di ba? Sabi dito, kapag kayo ay lagi nasa Panginoon, nagbubulay-bulayan natin lagi yung salita niya, ayun ay pwede natin asahan sa Panginoon. At sabi nga dito, meron din in contrast, mapala ng tao hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama at sumusunod sa mali nila, halimbawa, hindi nakikisama sa mga tao ng mutya. Ito naman yung sinasabi, ito yung mga tao naman na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At syempre, kung yung sinabi ng Diyos, tiyak ang kanilang kapatid. Hindi man sa mundo ito, pero tiyak na may Diyos na justisya na harapin nila sa Kanya. Tayo po, mga matatanda na tayo, hindi natin na gusto yung kautan, di ba? Kapag gawa ka masama, papahama ka, hindi natin gusto. Pero isang paalala din sa atin, na bilang mga Kristiyano, ingatan natin yung natanggap natin biyaya sa Panginoon. Dahil minsan, sister, pwede po ba kayong tumayo dito? May papagawa lang ako sa inyo. Ay, bawa si sister, kunin niyo po itong mic sa akin, pero sa inyong agawin sa akin, ang microphone na ito. Kasi niyo naman po. Okay, nabubulo mo ba? Ayun nga po yung illustration. Diba? Alam mo, ang kaaway, hindi niya pwedeng agawin sa iyo yung pananampalataya. Yung biyaya, yung buhay na walang hanggan, hindi pwedeng agawin yun. Dahil una sa lahat, ang may hawak-hawak sa atin ang Panginoon. Okay. Pero tayo din, hawak-hawak din natin ang Panginoon, kaya nga relasyon yan Hindi naman pwedeng siya lang may hawak. Pero tayo sinasabi na, Lord, hawakan mo ko, hindi ako mahawak sa iyo. Mali. Siya ang hahawak talaga sa atin. In the first place, siya ang umabot, pero dapat hawakan mo din siya. Ngayon, pag magkahawak na kayo ng Panginoon, wala na makapaghihiwalay sa inyo. Kaso nga lang, ang ginagawa ng mundo, dahil hindi niya tayo madaan sa pwersa at agawan, unti-unti niya tayo dalayain. At sa paano paraan? Yan, sa gagawin niya, may mga payo ng masasama, ilulur ka niya, tapos, dito ka lang, bibigyan ka niya ng mga temptation na hindi niya maaagaw, katulad ni Sister, hindi niya maagaw kanina, pero tutuksoyin ka niya, bitawan mo rin. Dito ka na lang sa akin. Huwag ka na mamuhay ng tapat, nakakapagod. Ba't ka pa mag-church? May sakit ka na nga. Ba't ka pa maglilingkod sa Panginoon? Magpakasarap ka na lang. Ba't ka pa magbabasa ng Bible? Matalino ka naman. Bakit ka pa magsasakripisyo? Isipin mo yung sarili mo. Ikaw lang. Pero hindi ganoon sa Panginoon. Sabi niya, tiyak tayo na nagbubulay-bulay lagi sa mga aral niya at sinusunod ito, hindi tayo makakaharap. At yung mga masasama, lalo na sa nangyayari sa buong mundo ngayon, alam niyo po, di ba, nagkaroon ng gera ngayon. Kahit pa sabihin natin sino ang lesser evil, pareho lang evil yan. So ano man nangyayari? Lahat naman yan, naharap tayo sa Panginoon. Presidente, mayaman, mahirap, lahat tayo harap sa Diyos. Ang tanong, ikaw at ako harap sa Diyos. Minsan pinaproblema natin, ikaw haharap sa Diyos. Ang problemahin natin, ako haharap sa Diyos. At yung biyaya na tinanggap natin sa Kanya, ay lagi natin iingatan. Lagi tayo manatiling sa tabi ng sapa. Lagi natin pagbubulay-bulayan at sikapin sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi habang tumatagal na hindi narinig lang natin yung Word of God pero hindi natin sinusunod. Alam niyo, yung tendency na nangyari dyan. Una, naniniwala ka pa dyan Pero pag habang tumatagal, hindi ka na maniniwala dyan. Talagang kakalikuran. Kaya yun ang nais ang Panginoon. As we listen, sundan natin ang pagsunod sa kalooban. Kasi doon natin nararanasan na buhay ang salita ng Diyos. Yan po ay paalala sa atin na paglagok sa pananampalataya.
Po. So ako po ay gumawa ng graph at makita natin dito, kaya ito ginamit ko lang puno sa Pilipinas. May mangga, balete, at nangka. So, sabi sa science, ang mga puno daw na laging nasa gilid ng sapahan, yung edad nila umaabot ng 100 to 150 years. At kanilang paglago ng mga bunga ay okay, so mali na ba? Dito pala yan. So, kapag naman medyo malayo sa sapahan, buhay din naman. Kaso, ang problema, hindi kasing haba, kasing dami. Kung dito 100 to 150 years, dito 80 to 120 years na lang. At kapag malayo na doon sa pinagmumulan ng tubig, ng nutrients, buhay naman, pero may sila. So, yun yung sa mangga. At sa balete, ganun din. So, 300 to 500 years kapag malapit ka sa ilog, sa tubig. Parang sa amin din, pag lagi kang malapit sa Diyos, lagi kang, pag mas close ka sa Lord, mas may favor ka. Hindi dahil sa may favoritism ang Lord. Pero dahil kapat lang talaga ang Panginoon sa mga tao na nagkakapat sa Kanya. So makita nyo dito, kung medyo malayo, hanggang 400 years na lang. At kapag malayo ka talaga, hanggang 300 years na lang. At ganoon din sa puno ng pare-pareho. At alam din ng Biblia yan. No? Ganoon din ang sinasabi ng Biblia. At ganoon din kung paano gamitin ang ilustrasyon ng Biblia sa mga puno noon, ganoon din ina-apply sa akin. Kung gusto mo na ma-maximize mo yung best potential, yung pinakamasayang buhay na pwede mong maranasan sa buhay na ito, lagi mo sundin at magtiwala ka sa salita ng Diyos. Kung gusto mo ng hindi mawawala ang pagsisisi at pagkakamali eh. Pero kung gusto mo yun talagang halos wala ka ng pagsisisi, sikapin mo sundin salita ng Diyos. Pero kung gusto mo ng pagsisisi sa buhay, lumayo ka talaga sa Panginoon. At talaga yung pagsisisi na yun, magbubunga pa yun ng kapahamakan sa iyo. Hindi naman lingkod sa inyo, alam niyo naman yan. Ang tao maraming pagsisisi sa buhay, mga tao hindi natitiwala. At tila mas natiwala sa ibang bagay higit sa Panginoon. Pero makikita natin, yung mga tao nagtitiwala talaga sa Panginoon, halos walang regrets sa buhay. At I remember nung pinikwento yung pastora, nung nawala na si Pastor Gilbert, parang walang pagninilay, parang wala nang pagluluksa si Pastora. No, dahil nakamumukon si Pastora, minsan umahanga yung mga namin sa kanya, paano kaya nakamumukon ng aming Pastora yung mga panahon na yun? Kasi si Pastora, wala siyang regrets. Ginawa niya yung best niya para sa kanyang asawa at naging madali para sa kanya. Dahil sila ay lingkod ng Panginoon. At kapag tayo naglilingkod sa Diyos, halos wala tayong regrets sa buhay natin. Kaya ako kahit na wala na yung best friend ko na yan, si Eric, kasama lang mula elementary hanggang tumanda. Nung nawala siya, nalungkot ako. Pero, nung pag-iniisip ko, bago pa nga ako matulog, chinat ko pa yan, kala asawa eh. Nung mawawala na siya nun. Ginamusta ko, hindi ko naman alam na mawawala na siya nun. So chinat ko lang, katabi pa kayo mga asawa. Tulog ka na, sa cellphone ka lang, sabi sa mga asawa. Hindi, kamustahin ko lang sa Eric. So alam mo yan, kapag ikaw nasa Panginoon ka, talagang laging, you will always strive, you will always give yourself for others, for the Lord. At kapag ano mang mangyari, talagang kaya ako wala rin akong regrets eh. Kasi I know, alam mo rin sa kayo rin, alam mo you did your part. At sana wala, ginawa ko ito. Pero hindi, kapag ikaw nasa Panginoon, sinusunod mo siya, halos zero o wala tayong pagsisisi sa buhay. So next po. Ito naman, sinabi din sa Psalms chapter 1. Ngunit, iba ang taong masama, sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan at tiyak yan. Ang Diyos ay hindi
magsisinungaling. At yan ay dakila nating pag-asa. At hindi lang dapat natin isipin para kung may pumapasok man sa ating mga tao na ayan, buti naman mapapahamak sila. Pero that's not just a warning for those who are not obeying the Lord, but also to us who are hearing these words na nagpapaalala sa atin na kung pipiliin natin mamuhay ng masama at tatalikuran yung kabutihan ng Diyos na pinapakita niya sa atin, tayo'y tila ba parang ipa na tinatamay ng hangin. Alam niyo naman yung ipa, di ba? Kapag hinahangin yan, kung saan lang pupunta yan, wala siyang control sa kanyang buhay. At parusahan sila ng Diyos sa araw ng paghapon. Pero salamat sa ating Diyos. Tayo din na may mga hindi matutuwid na tao. Tama po ba? Tayo rin na may nagkasala at kakamali. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, siya'y namatay para sa iyo at para sa akin. At dahil sa ginawa niya, tinanggap natin yon, tayo itinuring matuwid ng Panginoon. At hindi lang itinuring matuwid, itinutuwid niya pa yung ating mga buhay. Gusto niyo po ba yun? Kasi sa Christianity, ayun na lang yung para katotohanan ngayon eh. Tinuring matuwid na ako ni Lord. Meron na akong eternal life. I believe in Jesus. Pero even the devil believe in Jesus. Alam mo ba yung sabi ni James? Naniniwala ka sa Diyos? Maging ang demonyo, naniniwala din sila. Pero, sinasabi ng Panginoon, ang mga tunay na naniniwala sa Diyos ay ang mga taong nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. So pareho lang din ang kaya mag-ingat po tayo. Pwede na sabihin ng mga tao naniniwala sa bibig. Pero iba yung tunay na naniniwala sa puso nila, sa Panginoon. Kaya tayo ito'y hamon din sa atin. Kahit na anong pagdaanan natin, anumang dagok ng buhay, ay tayo patuloy na magtiwala at sumunod sa kalooban ng Panginoon. So ito yung tila ba parang nakakatakot na paalala, pero mas maigi na tayo ay nag-aaral ng katotohanan upang tayo ay hindi lubusang mapahamak. Kasunod po, sabi sa Matthew chapter 7 verse 19, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. So, una po sa lahat, tayo tinuturing na isa parang halaman, Panginoon. At mamumuhay lang ang halaman kapag siya ay nakakonekta sa puno. At si Jesus ang puno. Tayo ang mga sanga, sabi ng Panginoon sa Mateo. Tapos, ang paalala niya sa atin, bakit niya sinabi yun? Dahil inaasahan niya na tayo ay mamumunga kung anong tinanim sa atin ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Napaka-laki na po ng kasinungalingang nakikita natin sa social media ngayon. At hindi na ako magbabanggit ng mga specific things. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, bilang mamamana ng palataya, na kung tayo ba ay tunay na nakakonekta sa Panginoong Jesus, asahan mo, mamumunga ka. Pero ang mga hindi namumunga, sinasabi nila connected kami kay Jesus, I believe in Jesus, pero hindi siya namumunga, nang sinabi nga natin at pag-aaralan natin sa mga susunod, ano ba yung mga bunga na ito, ay isang araw, puputulin at itatapon sa apoy. So, nakakatakot na bagay, pero isang mabuting bagay na pagbulay-bulayan bilang mga tunay na Kristiyano. Amen? So, ito po ay sana ay huwag natin malimutan. Dahil punong-puno na po ng pandarayang kaaway sa atin. Lalo na pag-usapang pag-ibig. Diba? Meron pa nga na yung ibig sabihin ng tunay na pag-ibig na minsan napapalitan na lang ibig sabihin. So, next po.
Kaya naman, sabi sa John 15, dito na tayo magtatapos. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sangang malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami. So, hindi nagtatapos na ito. Binago na ako dito ng Lord. May kasunod pa yan. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, napakabuti ng Panginoon. Una sa lahat, ay binigyan tayo, biniyayaan ng buhay ng Panginoon. Ang buhay na ito ay puno ng kagandahan at kabutihan. Kaya nga dito, sinasabi dito, manatili kayo sa akin. Stay connected with me. Kaya nga, kung titignan mo dito, talagang condition may condition talaga. Manatili kayo sa akin at kami mananatili sa inyo. So ngayon, hindi na natin pwede sabihin, kahit lumayo ako sa Diyos, lagi niya ako ipupursue. Well, ipupursue tayo ng Panginoon, pero kung i-reject na talaga natin siya, wala na talaga. Dahil nga sabi nga, si Jesus mismo nagsabi na ito, kung hindi ka na mananatili sa akin, wala na. Wala na talaga. Mananatili ang Diyos sa atin. Kung tayo, kumbaga sa atin na lang binibigay ng Diyos. Kasi kung sa Kanya, mananatili naman siya Tama mo ba? Alam niyo na mananatili naman sa inyo ang Panginoon. Pero ang problema, tayo yung hindi nananatili sa Kanya. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit sa puno. So, ito siyempre, fake plant yan. Diba? I-assume na lang natin na, natatanggal naman ito. Ayun, Diba? Let's assume na totoong halaman ito. So, kahit na anong pilit natin na, mamunga ka, lumago ka, hindi na mangyayari yun. Dahil hindi siya nakakonekta sa Panginoon. At ganoon din tayo. Minsan, hindi din naman natin kakapilit sa atin ang Diyos ang nagpapalago ng pananampalataya natin. Yan naman sa atin. Diba? Antayin natin yung panahon ng Diyos. Ang trabaho natin, diligan, alagaan, manatili tayo sa Kanya. At lalago tayo. Pero ang paglago, wala pa rin sa atin. Nasa Panginoon pa rin. Yung pag-unlad sa buhay, tagumpay, at kung ano-ano pang inaasap natin na mabuti, at alam natin na magbibigay kalwalatian sa Diyos, sa Kanya magagana. Kaya nga kahit ang pagyaman, sabi ng Diyos sabi ng ating, thank you po Pastor. Sabi ay, ako ang Diyos na nagbibigay ng kakayahan sa tao para yumaman. So, everything, every good gift is from the Lord. Lahat ng mabuting bagay. Kung mananatili lang tayo sa Kanya. Kaya dito, ito yung uling paalala niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sama. You see the ownership of God. Akin kayo Sama ko kayo. Manatili kayo sa akin. Ang tao na nanatili sa akin at ako rin sa Kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa. Apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Siguro temporarily may magagawa ka sa buhay nito, pero ang taong walang Jesus sa buhay, walang buhay. Kasi siya lang ang buhay. Kaya hindi pwede sabihin ng isang tao, dito na yung magtatapos na, alam ko naman ang buhay pero hindi niya kilala si Jesus. I'm sorry. Sabi ni Jesus, I am the life. The only way na malaman mo kung ano ang buhay, mabuhay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, unless you are connected with Christ. Not with religion, not with community, but with Christ. Siya buhay. Kaya patuloy tayong kumonekta sa Kanya at asahan mo sa pagpapatuloy natin sa mga kahit pasabihin natin, maliit na kwarto lang naman ito, fourth floor pa, ganyan. Hindi. Lalago tayo kung magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yun lang po mga kapatid. God bless us.
remembrance sa Panginoon, which is our communion. At ating ay po lahat ay tumayo para basahin po natin ang ating verse, 1 Corinthians chapter 11, 23 to 29. Kung meron po kayong wala na kasilagan at kung wala, ay papakita sa ating daily. At o kaya ay pakinggan na lamang po natin mula sa MBB or Mabuting Balita Translation. Ayan. Habang i-distribute po yung ating mga elements. Babasahin po natin. Verse 23. Tapusin na lang muna natin. Nais ko pong basahin muna sa verse 28. Ayan. So sa Tagalog, ang sabi doon, pag inumpisan po natin sa verse 27, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Verse 31, kung sisiyasatin muna natin ang ating mga sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So binasa muna natin po yan dahil bago natin po tanggapin ang mga elementong ito, bagaman ito yung mga simbolo lamang, ito ay inutos ng Panginoon, isa sa mga ordinansa ng church na gawin at palaging gawin una sa lahat dahil ito ay tipan natin sa Panginoon at ating ine-express na kasama tayo sa pamilya ng Panginoon. Kung kaya meron tayong tinatawag na Lord's Supper katulad nito. At ito sa ating mga sarili ay ating gagawin dahil aalalahanin natin ang ugnayan natin sa Panginoon, ang personal na relasyon ng bawat isa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga 30 seconds or ilang minuto or ilang sandali, tayo ay umupo, pikit natin ang ating mga mata, at we confess ourselves before the Lord na we are ready tanggapin ang mga elemento dito at mayroon tayong mga naiisip na hindi naging maganda sa paningin ng Panginoon ay hihingi natin ito ng tawad at magpa-dinis tayo sa ating Diyos upang tayo maging karapat-dapat na tanggapin ang mga elemento dito. Salamat po Panginoon sa opportunity na makibahagi sa pagtanggap ng mga elemento ng Santa Cena ito. Sapagkat binigyan mo kami Panginoon ng karapatan. Simula nang kami manampalataya kay Jesus na iyong anak. Binigyan mo kami ng karapatan na makasama sa pagtanggap ng mga elemento ito. At yun ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, at kaalinsabay niya ng aming pagpapahayag na kami ay nananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. At sinabi mo nga na ito'y gawin namin upang
ng aming mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid kay Kristo, verse 26, itaas po natin ang ating mga tinapay, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ang tinapay na ito. Thank you, Lord, na ikaw ang sinisimbolo ng tinapay na ito, ang iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagkaroon kami ng kaligtasan. We just thank you, Lord. Hallelujah. Matapos yung mga kapatid ay ating umakan ang saro o ang cup ng Diyos na ito. Verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ay ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. At ayun, no? Gayun din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin natin mga kapatid. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ng pagpapatawad sa aming mga magsalangsang. Dahil sa dugo mo, Panginoon, kami ay nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan at nagkaroon, Panginoon, ng kalayaan na ikaw ay aming sambahin ng buong puso. Salamat po, Panginoon. Amin pong inaalala, Panginoon, isa pa rin sa dahilan kung bakit ginagawa namin ito. Dahil sa iyong sinabi na ikaw ay darating muli. At aming inaalala, inaangkin ang iyong pangakong iyon na sa araw na ay ng iyong pagdating, kami ay iyong sasama, Panginoon. Salamat po. Kaya ang aming tipan na ito, Panginoon, ay patuloy namin ginagawa dahil aming pinapahayag sa iyo na ikaw ang aming Panginoon at kami nananampalataya isang araw ikaw ay babalik upang kami ay iyong kunin, Panginoon, para sa buhay na walang hanggan. Salamat. Thank you, Lord. Tayo lahat ay bumo. Salamat sa Diyos at palayo tayo ng mga
In Jesus' name we pray. Salamat po. First time po lahat ay muling lumayo. Okay. Sa ating po tatapos. Pasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa niya sa atin this week. O kaya, naalala niyo pabigyan ni Lord sa atin lahat. Amen. We just want to thank you, Lord, sa mga pagpapala na naranasan namin sa iyo. Salamat din mo sa mga pagsubok at sa mga katagumpayan sa mga pagsubok na ito. Just thank you, Lord, for the strength of heart, for our physical strength also, for our spiritual strength. Lahat yan galing sa iyo, Lord. At ang kakayanan na mabuhay kami ng maayos sa mundong ito, it all comes from you. And we just want to thank you, Lord God. Salamat na marami sa buhay na ito na iyong pinagkaloob at gamitin mo ang aming buhay na ito, Panginoon, upang maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po. Kaya tayong lahat, ang biyaya ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Lahat ay magsabi ng Amen.